Nako, matindi to Romualdez, gusto umepa, lumutang kabobohan sa pangyayaring ito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Eto, bigyan ko lang ng komentaryo itong statement ng mga bossing ng mga tuta. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang bosses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang suportahan, mga katunay, ang Banateros. Isa din dyan ang idol natin na si Coach Oli, no? Idol natin yan, mga Banateros. Ipagpatuloy natin. Ang daming mga politiko, ang daming tuta na itong si Tambi, eh, na? O ngayon lang ako nakakita ng buhaya, maraming tuta. No, ito, bossing nila. Ano sabi niya? The Filipino people, I give you this solemn assurance. Ano bang Tagalog ng solemn? Makabagbag. Basta solemn, parang... alam niyo na. I will never betray your trust. Ito, simple lang to eh. Kung dalawa lang tong sinasabi ni Tambi na ito, totoo to o hindi totoo. Walang gitna. Hindi daw niya i-betray ang tiwala ng taong bayan. Solemn assurance. So, palakpakan ang mayan yan. Hindi raw niya ibebetray ang tiwala ng bayan. Talaga ba? Talaga ba? Hay nako. Ako naman, Tambi. Ako naman. Para ma-please mo yung mga tao, is nagsasalita tayo ng mga ganitong klaseng salita. Ganun ba? Na kahit kailan ay hindi ako magbe-betray sa tiwala ng mga tao, ganito. Madali lang talagang magsalita, pero hindi natin alam kung ano ang ginagawa dun sa ginagawa. Tama ba sinabi ko? Ay, kung totoo ito, ibig sabihin, napakalinis nitong congressman. Ito ang pinaka malinis na naging House Speaker. Kung totoo kasi isipin mo, wala siyang kinalaman. Tapos, yung mga nasa paligid niya, kumita ng bilyon-trilyon. Yung best friend niya, nakabili 3 chopper, bahay sa Forbes, private jet, and yet siya, walang kinita. So, napaka-linis nitong tao na ito. Kung totoo itong sinasabi niya. Pero kung hindi totoo itong sinasabi niya, demonyo tong animal na to. Grabe. Wala nang konsensya. Sa totoo lang talaga, no, naputuli natin yung sinasabi ni Coach Oli. Sa akin kasi, no, dito na lang tayo eh. Ibalik natin yung eleksyon noong 2022. Diba napakaayos ng eleksyon nun? Nanalo si BP Sara, nanalo si PBBM. No, nanalo silang dalawa, presidente, vice president. Maayos ang mga kasama nila nung mga panahon na yon. Ang unit team ay maayos. Walang problema. Bakit? Diba? Bakit? Bakit? Siyempre, meron ding isang sinisisi dun eh na kung bakit nagkaroon ng problema eh. Huwag na natin banggitin yon. O, dito na lang tayo tumutok. Bakit simula nang napasama at napadikit ka sa kanila ay nagkawatak-watak ang unit team? Bakit simula nung napadikit ka ay nagkaroon ng problema ang mga Marcos at ang Duterte? Diba? Lalong-lalo na syempre nung simula nung naging speaker ka. Diba? Bakit si VP Sara lagi ang pinupunterya dito sa lagay na to? At ang mga congressman mismo
ang pumupunterya kay VP Sara at sa mga Duterte. Diba? Ang ibig bang sabihin, kagustuhan lang ng mga congressman na yon na galit sa mga Duterte, ang tumirya ng tumirya sa mga Duterte at walang tao sa likod nila na nag-uutos. Diba? Doon pa lang tayo eh. Doon pa lang tayo. Hindi na natin ungkatin yung mga ganyan-ganyan na mga kurakutan effects na yan. Sige, wag na natin ungkatin yan. Doon na lang. Simula po kasi nang dumating ka, lumitaw ka. Kasi ako hindi ko talaga siya kilala. Nito ko lang siya nakilala eh. Simula lang napasama siya dyan eh. Simula talaga nang dumating ka sa buhay ng mga politiko. Talagang gumulo ang istorya. Gumulo ang takbo ng Pilipinas. Gumulo lahat. Nagkagulo-gulo. Nagkaroon ng napakaraming problema. Hindi lang ako nagsasabi niyan, maraming nagsasabi niyan. Simula nang pumasok ka sa eksena, gumulo ng gumulo ng gumulo. Sabihin mo, wala naman akong kinalaman dyan kung bakit sila nagkagulo. Madali nga pong tumanggi. Madaling magsalita. Pero ang tanong dyan, totoo ba? Totoo ba? Diba? Nako. Kasi, yung kanyang pagtanggi. Tsaka sinasabi ni Coach Oli nga naman, kung ikaw talaga napakalinis mong tao, sa totoo lang, hindi ka sasabit kahit saan dito. Diba? Ibig ko sabihin, hindi naman kita dinidiretsang inaakusahan. Hindi ko siya dinidiretsang inaakusahan. Ibig sabihin, hindi para mabanggit ka ng kung sino-sino, lalong-lalo na si Senator Cheese, hindi para banggitin ka nun. Bakit kanya babanggitin kung alam niyang matino ka? Kung alam niyang maayos ka? Hindi ko sinasabing hindi ka matino, ha? Tambsay. Tinatanong ko lang, bakit ka nabanggit ng paulit-ulit ni Senator Cheese kung maayos ka naman? Bakit ka nababanggit nung ibang nagiging testigo o iniimbestigahan kung maayos ka naman? Ano yon? Trip lang nila yon? Trip lang ba ni Senator Cheese na panggitin ng paulit-ulit yung pangalan mo? O trip din ba ng mga tao na magalit sa ginagawa mo, na sasabihin nila ay gumagawa lang sila ng dahilan para magalit sa'yo? Ay, nako. Yung kanyang pagsisinungaling is with confidence. So, ibig sabihin ay hindi na siya nakukonsensya. Yung kanyang pagsisinungaling ay sobra-sobra na pati sarili niya napapaniwala niya na ganyan na po ito kademonyo. Ganyan na po ito kasama. At sarili niya lang napapaniwala niya, Coach Oli, hindi tayo napapaniwala. Kaya nga doon sa mga survey Kaya doon sa survey, 'di ba, hindi naman siya tumataas. Kaya kung tutuusin yung effort niya talaga baliwala. Sayang lang lahat ng effort na ginagawa niya kasi kahit kailan talaga ang taong bayan hindi niya ma-please. 'Di ba? Hindi niya ma-please kahit anong sabihin niya sa taong bayan na wala akong kinalaman. Hindi ko kayo lolokohin, hindi ko kayo hindi talaga naniniwala. Dahil sasabihin ko, hindi bobo ang taong bayan. Hindi na bobo dahil meron na silang kaalaman. Hindi na kami katulad dati na wala kaming nalalaman. Kung puro telebisyon lang siguro pinapanood namin, malamang wala kaming alam. Pero iba na ang panahon ngayon. 'Di ba? Hindi mo na basta-basta mauuto. Sagad sa buto. Hindi na, wala nang usapang konsensya. 'Di ba? Yung isipin mo, nakikita niya siguro. Malamang nakikita niya yung mga nalunod doon. Mga namatay sa Cebu, mga namatay sa Baha, mga namatay sa Lindol. Bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa korupsyon. So kung involved siya, baliwala sa kanya yun. Wala siyang pakialam dun. Wala siyang konsensya. Parang sinasabi, wala akong pakialam sa inyo, malunod kayo lahat sa baha. Basta ako, ligtas. Sa totoo lang talaga, sa simula't simula pa lang, wala nang pakialam sa taong bayan tong mga to. 'Di ba? Kasi kung meron silang pakialam o meron silang konsensya sa taong bayan, bago nila gamitin o lustayin sa walang kakwenta-kwentang bagay, yung mga makukuha nila,
'Diba? Iisipin mo muna paano yung mga taong bayan na maaapektuhan kung sakasakaling magbaha. Kung sakasakaling dumating yung malalakas na bagyo, paano kaya yun? Sa una pa lang, dapat maiisip mo na yun eh. 'Diba? Kung meron silang konsensya. Kaso nga lang, wala silang konsensya. Oy, wala akong binabanggit. Baka mamaya, mga... diba? Yung sinasabi ko, pangkalahatan yun. Kung meron silang konsensya, maiisip nila yon. Pero kung wala silang konsensya, hindi talaga nila maiisip yon. Dahil sa wala silang konsensya, ganito yung nangyari sa taong bayan. Halos lumubog sa baha, maraming naging biktima, maraming namatay, maraming, 'di ba? Parang ano sa kanila yan, wala na silang pakialam dyan. Basta ang importante, ang bulsa. Ang bulsa namin ay kumakapal. Nakasing kapal ng aming pagmumuka. Ganun yan. Wala na silang pakialam. Manhid na yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko kung ano man yung mga rally na mangyayari ngayon, manhid na rin sila dyan. Kung dun nga sa mga nagiging biktima ng baha o nagiging biktima ng mga kalamidad na nangyayari sa atin, dahil sa ginawa nila, na pagpapabaya sa taong bayan, hindi na sila maaapektuhan dyan. Doon nga hindi sila naapektuhan sa mga rally-rally pa kaya. Mapapaus lang ang boses nyo kakasigaw, mapapagod lang kayo kakalakad, 'di ba? Masisira lang ang ano nyo dyan, ang mood nyo dyan, pero hindi nila kayo papansinin. Hindi ko naman sinasabing itigil ang rally. Karapatan natin yan. Kahit ako gusto ko ng ganyan, pero yung sa matinong pamamaraan. Kasi diyan mo mailalabas yung sama ng loob mo, yung gusto mong iparating sa gobyerno kung ano yung gusto mong iparating. Kaso nga lang, kung ganito lang ang mga taong makikinig sa atin, sa tingin nyo ba, papakinggan nila tayo? Hindi. Hindi sila makikinig. Dahil sa mga naging biktima, hindi sila nakonsensya sa mga nagrarally pa kaya. Ganun yan. Pwera na lang talaga kung magkakaisa talaga lahat. Kasi kung taong bayan lang ang makikita sa eksena, hindi nila papakinggan, maaaring tawanan pa nila. Pero kung may mga makikiisa, na talagang, alam nyo na yung binabanggit ko mga katunay, siguro mas magiging maganda, malakas. Pero sa tingin ko sa panahon ngayon, hindi mangyayari yun. Siguro yung rally na yan, kung magaganap man, maganda dahil i-voice out talaga nila yung karapatan, yung mga nangyayari ngayon. Pero kung iisipin natin na magkakaroon ng resulta, parang napakalabo pa. Ganun lang yan, dalawa lang yan. Super linis to. O sobrang sama ng tao na ito. Kahit mabatay yung mga nasa paligid niya, wala siyang pakialam. Your choice. Yes. Anong sa tingin ninyo? Super linis to? O super sama? Next po. Doon na ako sa super. Alam nyo na. Ito po ay gusto kong bigyan ng komentaryo. Hindi ko alam kung si Kiko Barsaga ay nagbibiro nito. Bongbong Marcos, totoo ba ito? Tatanong tayo na maliwanag. O nagbibiro si Kiko Barsaga? Kasi sabi niya, breaking news, NFA rice is now for sale in Cebu for 20 per kilo. Wow. Nagbibiro ba si Kiko Barsaga? Sarcastic ba siya, Bongbong Marcos, o totoo? Kasi Bongbong Marcos, Teka. gago ka kung totoo to. Teka. NFA rice is for sale ng 20 pesos sa Cebu, kung totoo o hindi. Kung totoo man ito, mali ito. Baka sabihin na naman ng iba na buti pa nga, binabaan yung bigas, at least tumutulong. Sa totoo lang, ang daming naging biktima ng kalamidad dyan sa Cebu. Mga kababayan natin sa Cebu. Bakit pa sila bebenta? Kahit 10 piso lang, hindi nyo na dapat bentahan sila. Dahil mas kailangan nila ng tulong. Ang mas kailangan nila yung tulong na manggagaling sa gobyerno na hindi na sila paglalabasin pa sila ng pera, hindi na. Kung tutulong tayo, wala nang kapalit. Bakit kailangan pang may 20 pesos? Diba? Mas maganda ka siguro kung ibigay na lang sa kanila, ipamahagi na lang. Hindi na dapat ibenta. Kasi hindi tulong na magagawa yan kasi maglalabas sila ng pera dyan. Ang tulong kasi, wala kang nilalabas na pera. Diba?
magbibigay ka ng tulong sa mga nasalanta. Parang sinasabi mo naman, oh, ito, magbibigay ako ng tulong sa inyo. Oh, bibigyan ko kayo ng ham. O, 100 na lang. Pero sa grocery, 500 dyan, 400. Di ba? Parang ganon. Hindi dapat ganon. Kasi alam mo naman na naging sitwasyon. Alam naman natin lahat kung ano naging sitwasyon sa Cebu eh. Di ba? Kahit ba sabihing may pambili sila o wala, hindi na natin titignan yun. Kung kailangan bigyan sila, bigyan. Hindi na yung para bentahan. Kahit sabihin na 20 pesos na lang yan. Mariosip na. Hindi po mura yun, ha? Ano lang yun? Tagalog ng stupid. Tanga ka, wala ka talagang alam. Kasi ginawa niya na to, if I'm not mistaken, sa Cebu din, di ba, Lindol? Pambihira, ininegosyo mo pa. Yan ba yung pakako mong 20 pesos na ilalabas mo? Yung gagawin mong 20 pesos ang bigas. Kung totoo to, hindi to biro, 20 pesos na bigas. Yung pala, gagawin mo sa mga nasalanta ng bagyo lang, sa mga nasalanta ng baha. Dapat nga bigyan mo ng libre yan. Yun. Ininegosyo mo pa. Pagkita naman talaga ito, isa pa itong walang konsensya. Talagang kayo magpinsan, wala kayong konsensya. Kung sabi daw kasi, sa sobrang dami ang naging biktima sa Cebu, kapag binentahan natin ng 20 pesos yun, malamang sold out. Diba? Hindi ako natatawa sa mga kababayan natin sa Cebu dahil ako nalulungkot ako sa nangyari sa kanila. Natatawa ako sa mga pinaggagawa nitong mga to. Diba? Doon ako natatawa. Naaawa naman ako sa mga kababayan natin sa Cebu. Kaya ako, kung tutuusin masaya ako na si President Rodrigo Roa Duterte ang naging presidente nung panahon ng pandemic. Kasi kung nung panahon ng pandemic, etong mga to ang nakaupo sa posisyon, malamang walang nangyari. Malamang lahat tayo titirik ang mata. Kaya swerte, kumbaga mahal tayo ng may kapal na hindi tayo pinabayaan sa ganung klaseng sitwasyon at binigyan tayo ng leader na maayos. Binigyan tayo ng leader na alam niya na talagang magtatawid sa atin. 'Di ba? Kaya tayo, pasalamat tayo eh. Pasalamat tayo, hindi tayo natapat sa ganito. Diyos Mariosep, mahabagin. At sana, wag magkaroon ng pandemic ngayon hanggat hindi pa natatapos ang mga termo nito mga taong to. Dahil nakakatakot. Kung ito'y hindi biro, kung ito'y may katotohanan, isipin mo, inulit mo pa. We are donating water and canned foods to the families affected by Typhoon Tino, wishing Cebuano strength and hope. Buti pa yung consulate ng China nag-donate. Si Bongbong Marcos. Di umano, magbebenta pa ng bigas na 20 pesos. Buti pa yung China, no? Ito yung kinakagalitan nila. Ayan kita nyo naman mga katunay. Ayan, hindi ko sinasabing pro-China ako. Baka kasi minsan pag pinupuri mo yung China, pro-China yan, no? Pro-China. Katarantaduhan ng mga yan eh. 'Di ba? Pero wag ka, yung mga nagsasalita ng pro-China. Tignan nyo yung mga gamit niyan sa bahay. May mga made in China. Aha! 'Di ba? Kita nyo naman kahit papaano, yung China is nagbigay ng tulong. 'Di ba? Libre. Ika nga ni Coach Oli, hindi binebenta. 'Di ba? China. 'Di ba? Parang pinamumukha naman kasi natin, tayo nagbebenta tayo. Binebenta ang bigas natin ng 20 pesos para namang kawawa naman tayo masyado. 'Di ba? Hindi natin kayang magbigay, kailangan bentahan pa. Buti, yun yung kinagagalitan nila, yung China. 'Di ba? Kinagagalitan, kinaiinisan nila. China. Sila pa yung tumutulong. China. Yung pinagmamalaki mong Bongbong Marcos na EDCA. Ni hindi man lang namin naramdaman dyan sa Cebu. Ni wala man lang naitulong sa Cebu. Sinabi nyo ang purpose ng EDCA ay para makatulong. Pag may ganitong klaseng disaster, asa na yung EDCA? Hindi, nagpakatuta ka sa mga kano, ang tumutulong sa atin, China.
Mo, Hindi ka ba matakin mo. Yung EDCA sites, yun pala ang magiging ano nila. Yun pala ang magiging isa sa mga katayuan nila dapat dito. Pero hindi naman nila ginagawa, samantalang China pa yung gumaganyan sa atin. Sa kabila ng pakikipag-away natin sa kanila, di ba? Di ba? Sa kabila ng ganun, nagiging friendly pa rin sila kahit papaano. Di ba? Hindi ko naman sinasabing maging glad tayo na inaano tayo ng China. Pero syempre, nakakatuwa din kahit paano na kahit mayroon tayong konting alita, no, konting ano lang, nandiyadyaan pa rin sila tumutulong. Hindi talaga sila as in na nagpapakita ng 100% na galit kami sa inyo. Gusto namin kayong girahin, gusto namin kayo sugo. Hindi sila nagpapakita ng gano'n, no? No. Siguro may mga nangyayaring gano'n, pero ito importante. Tumutulong sa mga kababayan natin. Kung sino, kasi sa oras na to, kailangan tulungan na eh. Wala tayong pipiliin. Kung sino yung mga taong tumutulong, tanggapin. Nahihiya niyan, Bongbong Marcos. Sa bagay, inaway mo yung China doon eh. Nung umatin ka dyan sa ASEAN eh. Tapos, mag-gate crash ka para ka man yan si C, President C. Oo nga, Ro. Kakahiya ka talaga, Bongbong Marcos. Pagkatapos sa wayawayin China, bigla nakipagkamay. Pero tama to. Tama tong ginagawa nitong consulate ng China. Consulate General of the People's Republic of China. In goods po, wag kayong magbibigay ng... Ito parang insulto to sa gobyerno natin. Hindi sila magbibigay ng pera. Ay, tama. Wag! Ayos na yung tulong na magmumula sa kanila kung ano man. Diba? O, mas maganda kahit mga siopaw, mga ano... diba, mga ano nila, mga gamit, pagkain, yun, ayun na lang. Diba? Kumbaga, yung pera kasi, dapat dito yan manggaling sa government natin. Pero kung binibigyan ng China ng tulong ng mga kung ano man na pagkain, basta makakatulong sa kababayan natin yun, okay yun. Pero yung bibigyan sila ng malaking pera, nako, pahinog ka kung saan mapupunta yun. In goods po ang kanilang ibibigay. Kasi kung pera yan, mapupunta na naman yan sa mga lintik na mga gobyerno natin. Sa mga lintik na mga politiko, sa mga buhayan nating politiko na kahit na disaster na lang, ang iniisip yung kanilang kapakanan. Kapakanan na magbenta ng 20 pesos na bigas, kapakanan na maituro ang Duterte, kapakanan na makuha ang pera pa. So tama yan. Diba? Tama. Buti nga eh. Supalpal sa pagbumuka ng Pilipinas yan. Natong mga politiko. O nga pala, ang SMNI meron din silang pinost ko sa Facebook, okay? Maaasahan yung SMNI. Yes, talagang pinamimigay. Okay? So, kung gusto niyo pong mag-donate, it's up to you. Ha? Kung sa SMNI, para maparating sa Cebu, kung may kaibigan kayo, parating nyo na ng diretso, basta wag lang sa gobyerno. Ha? Wag. If maaari, in kind, in goods, or idiretso na. Okay? Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunayan, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.